Ang title sa atong mensahe karon nga buntag, Prayer for Enablement to Walk as Children of God. So sa Bisaya ana, pag-ampo aron makahimo sa pagkinabuhi isip mga anak sa Dios. So kini atong topic karon sa about prayer. Mao ni ikaduha nga prayer ni Paul sa Ephesians, sa Book of Ephesians. So mao ni ang siguro malimtan man ninyo ang tanan akong ubang masulti nako kadaghanan, pero gusto na ako mahinumduman ninyo ni. Dili ta makahimo, importante ni hinumdumin ninyo ni. Dili ta makahimo sa pagkinabuhi nga matinud-anon isip mga anak sa Dios. Dili na to kahimo nga mahito matinud-anon sa to pagkinabuhi isip anak sa Dios kung pinaagi lang sa atong kaugalingong katakos. Ato nang kaugalingon mahimot ang faithful sa ito paglakaw sa Kristohanong kinabuhi. Di na ito na kaya. Kung dili, mahimo lang nato na tungod lang sa gahom sa Dios, pinaagi sa balaang Espiritu. Malimtan man nyo, maunay summary sa itong mensahe karon. Kung doon namin mga Biblia, palikog abli sa Efeso 3, 14 hangtod sa 21. Morning ang last nga part sa chapter 3. Pag-ampo ni, prayer ni. Ikatanaw ni mo sa verse 14. For this reason, hindi kasi English klaro, I bow my knees. Sa Bisaya ana, nagiluhod ang akong mga tuhod. So pag-ampo ni. So unsa man nga klase nga pag-ampo? Pag-ampo ni aron kitang mga Kristohanon makahimo ta nga matinud-anon, magamit na tong espirituhanong bahandi nga giingon sa chapter 1, chapter 2. Na mahimot ang faithful sa ito pagkinabuhing Kristohanon. Di ba nagkahinom mo nga sa chapter 1, gisulti dito nga, tanang espirituhanong bahandi, chapter 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessing. Buta sabot, tanang espirituhanong gikinahanglan nato sa ito pagkinabuhing Kristohanon, gihatag sa Dios. Mao nang unang pag-ampo ni Paul sa Ephesians, makita nato na sa Ephesians chapter 1, verse 15. Nag-ampo siya, unang pag-ampo niya nga ang mga Kristohanon unta, masayod nga kamo, adunahan mo sa Espiritu. Muni unang pag-ampo niya. Di ba unang, balik ko na ako, gisulti na sa chapter 1, verse 3 to 14, gisulti diha, grabing doktrina diha, nga sa wala pa gitukod ang kalibutan, gipili na tandaan. Unya, gilain na tandaan aron mahimo iyang mga anak. Binaagi ni Jesucristo sa iyang dugo, nahimutang napasaylo itong mga sala. Naluwas ta. Nga pinaagi sa Espiritu Santo, maunay silyo o garantiya nga maluwas kita. Kita na ito nga, naang amahan, naang anak, naang Espiritu Santo, nagtrabaho para sa itong kaluwasan, sa wala patamataw. Now, tungod anak nga bahandi, espirituanong bahandi, naghatod na ni Pablo nga mag-ampo siya. Mo nung unang pag-ampo niya nga, mga Kristohanon, amahan, unta ang kining mga katawhan, masayod sila, nga dato sila sa Espiritu. Karon nga ikaduhang prayer ni karon part na to sa itong passage karon. Mo ni ikaduhang pag-ampo ni Paul. Unsa nang po ikaduhang pag-ampo niya? Unang pag-ampo to know. Or masayod sila apan kini to use unsaon paggamit. Kinahanglan magamit nato kay nung mo tong akong illustration last time nato wawali nako dinhi nga dunay tigulang nga banag asawa nga nangamatay tungod sa kagutom pero naaday 2 million sa ilang nga napuno og kwarta day katong envelope. Wala nila gamita. Mao po kita Kristohanon dapat dato ta sa espirituhanon pero kung di na to gamiton dili sa magka-benepisyo ng itong espirituhanong kinabuhi. So, kinahanglan gamito na to. So, mao ni pag-ampo ni Paul. Nga, amahan, tabangin niya ko imong mga katauhan nga unta, magamit nila ang tanang espirituhanong bahandi nga gihatag kanila aron makakinabuhi sila nga matinud-anon pinaagi sa balang espiritu. Mao ni content sa ato mensahe karon. At least kumuli mo, bisag di inyo memorize niya akong mga passage outline tanan.
Mao na mensahe. Una nga pagampo aron makahimo ta nga matinud-anon sa pagkinabuhi isip mga anak sa Dios. Unang pagampo, pray to God for inner strength by the Holy Spirit. Sa Bisaya, pagampo sa Dios og kalig-on sa sulod na to. Pinaagi sa Espiritu Santo. Ato nang makita sa gikan sa 14 hangtod sa 17. So si Pablo concerned siya or may kahangawa si Pablo sa, of course, physical nga kahimtang sa mga katawhan sa Dios. Mao gani nga gigamit siya sa Dios sa pagdala og kaayuhan sa kadaghanan dito sa katong time nga ang Jerusalem, dunay famine sa Jerusalem. Siya mo'y nag-lead nga mangolekta og hinabang gikan sa church sa Corinth para mutabang di sa panginahanglan sa physical sa mga Kristiyano sa Jerusalem. So concerned siya sa physical nila nga panginahanglan. Pero nasayod si Pablo nga ang panggawas nga tao kini atong physical nga panglawas. Lumalabay na ni temporary ni. Of course, importante kinahanglan ta mabuhi. Ang pinaka-importante nato sa atong Kristiyanong kinabuhi ang atong sulod, ang atong espirituhanong kinabuhi. Mao gani ningon siya sa 2 Corinthians 4:16, ningon siya, mao kana ang hinungdan nga wala kami magmaluya sa pag-alagad sa Dios. Tanawa pa mina. Bisan kining among mga lawas, ningon si Pablo, nagaanam na og kaluya, nagkadugta, nagkatigulang. Kapila na siya nalunod, kapila sige pakog bitin, kapila sige guyod, kapila sabit mamatay. Mao na ni si Pablo nga mao hinungdan daw nga wala siya magmaluya sa pag-alagad sa Dios. Ang tinuod nga bisan daw ang iyang lawas physical nagaanam og ka decay mo nagingon sa English nagkaanam ka dugta nagkaanam ka luya pero ningon siya apan ang among espiritu nagapadayon sa paglig-on matag adlaw our inner self sa English our inner self is being renewed day by day. So, mo'y pinaka-importante para ni Pablo. Nga nung wala siya mawad ikpaglaom, kay para niya ang pinaka-importante sa Kristohanong kinabuhi, ang atong espirituhanong kinabuhi, ang nasa sulod na to. Maunang ang iyang pag-ampo, concern niya, atong kita din dili, wala mag-address sa physical nga panginahanglan, kundi sa espirituhanong panginahanglan. Nga unta, malig-on ang ilang sulod, ang atong espirituhanong kinabuhi, pinagi sa espiritu. Kini nga pag-ampo ni Pablo alang sa mga Kristohanon sa Epeso. Istukma kaayo base sa sitwasyon ni Pablo. Nga naman, unsay sitwasyon ni Pablo ani? Pagsulat niya ani nga book sa Epeso? Napriso siya, good. Dapat di mawala na sa tong context. Kay aron ma-appreciate nato the way siya pagsulat, kabaluta sa gitaw unsay emotion sa pagsulat niya. Naa emotion pagsulat niya. Mo na ingana daw siya musulat. Kaya apektuhan ana ang iyang emosyon. Pag study na to sa Bible, apil ang emotion, apil ang culture. So, kita natin ang emosyon. Unsang sitwasyon ni Pablo? Napriso siya. Unsang hinungdan nga napriso siya? Ito kay nangawad siya. Ito kay palawa siya silingan. Ito kay nitsismis siya. Unsang hinungdan? Tungod sa iyang pagsangyaw sa Ebanghelyo. Tungod sa gospel. Tungod ni Jesus Christ. Ug posible ng iyang pagkapriso makadiscourage sa mga Kristohanon. Example sa atua, siya ko'y leader sa church. Sa time niya. Pastor siya. Apostolis siya. Example sa atua din mapriso ako, mapriso si Pastor Eric, mapriso ang tanang pastor nga tig-preach niya din mapriso. Unsa kay bation ninyo? Madasig mo? Posible maluya mo. Ay karon nay muduol dire. Sino pastor nila? Nay muduol dire mudagar mas. Pastor, wali-wali ka nga. Taka lang kag wali di na tinud. Di na tinud ang giwali. Karon pusasan ko. Priso pila na ka bulan, tuig. Mao ni ang context sa Epeso. O posible nga maluya ang mga Kristohanon. Tanawan niyo sa verse 13. Tanawan. Sa chapter 3. Sa katong chapter karon sa Ephesians 3:13. Atras ta. Usa ka verse. Atras sa usa ka verse. Tawa. Ningon siya.
busa hangyoon ko kamo, nawa? Nga dili kamo unsa? Magmaluya. Ngano man? Tungod sa akong mga pag-antos kay kini alang man sa inyong kayuhan. Sa English kasi sa English, I ask you not to lose heart. Tungod sa akong pag-antos. Ano sa pag-antos niya? Napriso siya. Pero nga yung mesa nga, akong pagkapriso tungod sa inyong kaayuhan. Ngano para sa kaayuhan man? Kung imong basahon ko inyong natunan niyo itong laging Domingo, nga gipakita sa Dios, gireveal sa Ginoo ang mystery sa Dios, plano sa Dios sa pagluwas, nga dili lang di ang mga Hudiyo ang iyang luwason, pati ang mga Hintil. Mao ba din ito na laging Domingo? Mao ni suludan eh. Di ba? Ningon sa verse 6, tanawa, chapter 3, verse 6. This mystery is that the Gentiles are fellow heirs. Mga manununod pod ni Kristo. Maluwas pod. So, mo nang niingon siya nga, kini akong pagkapriso para siyang kayuhan. Nga naman, kay apil mong luwason sa Dios. Mo nang nanangyaw ko, mulisang yaw ko, kay apil day mo. Sa before pa day, so buhat ang kalibutan, apil na mo sa plano. Karon lang gipadayag. Mo ning word nga, mystery. Kaya ang kaluwasan day, nagtuo ang mga Hudiyo, nga ang maluwas lang, ang mga Hudiyo lang. Wala sila kabalo. Ang plano din sa Ginoo, pati ang mga Gentiles, luwason ng kapil. Muna sa chapter 2 ko, kahinumdum mo, verse 11, hangtod sa ubos, nga wala na'y pagbahin-bahin, wala na'y divided wall sa Hudiyo o Hintil. Ang iglesia, isa na, Hudiyo man o Hintil, isa na tadya ni Kristo. Kaya kaniadto, managbangi ang Hintil o ang Hudiyo. Pero tungod ni Kristo, isa na ta. Wa kasabot ang mga ubang mga Hudiyo nga, ha? Maluwas po ang mga, bisag dili mga Hudiyo, di mga Israelites? Oh, mo na mystery. Padayag sa Diyos. Mo na nanangyaw ko ninyo. Nagkaroon na priso ko, posible maluya mo, mo na nag-ampo ko. Karon nga liguonon mo. Sulod ninyo. So pag-ampo ni, yung kugniha, ang pag-ampo ni Paul is aron malig-on sila, pinaagi sa gahom sa Dios. So, tukma kayo, di ba? Kita yung context? Tukma kayo nga nung nag-pray siya ani. Kaya maudi ang sitwasyon nila. Ngunang ningon si Paul sa 14, tungod ni ining hinungdan. Di ba? Tungod ni ining hinungdan. Matras ka. For this reason. Asa reason? Katong gibasa na ito 13. Nga napriso ko tungod sa akong pagsangyaw sa Ebanghelyo. Para sa inyong kayuhan. Tungod ni ini, posibleng maluya mo. Tungod ni ini, ang akong mga tuhod, ginaluhod ko sa amahan. I bow my knees before the Father. Sa may pag-ampo niya. Muna pag-ampo niya. This is verse 16, 17, makita ito, di ba? Niya siya nga, nag-ampo siya nga, unta itugot niya kaninyo, sumala sa mga pagkadato sa iyong himaya, ang sa iyang prayer una, aron pagligunon kamo uban ang gahom pinagi sa iyang espiritu, diha sa sulod, diha sa tao nga sulod ninyo. Sa English, klaro mo kayo sa English, to be strengthened with the power through His Spirit in the inner man. Nasa sulod ninyo. Ang purpose niya, so that Christ may dwell in your hearts through faith. Aron, si Kristo pinagi sa pagtuo magpuyo diya sa inyong mga kasing-kasing. Hindi mo maglibog, basig maglibog mo. Nakinanglan ta sa Espiritu una, ayaw mo puyo si Kristo sa itong kasing-kasing. Dili. Same lang na sila. Gitawag na itong ginidunod term kaniya, parallel, same lang. Nga kung na ang Espiritu Santo, abot pasabot nga kung magligo ng Espiritu Santo ninyo, sa sulod ninyo, abot pasabot na, same lang na nga, si Kristo naan ninyo. Dili pwede nga ang Holy Spirit mulig-on sa sulod nato, pero wala si Kristo sa itong kinabuhi. Dili na pwede. Same lang. Nagpasabot nga kung naa si Kristo sa ato, naapod ang balang Espiritu Santo. Nga mulig-on nato. Panahon sa maluya ta. Kunya kining paghangyo ni Pablo, ang gitawag og
resources o kapanguhaan nga magamit aron matuman kining pag-ampo masaligon nga paghangyo ni Pablo sa Dios para sa mga Kristohanon, walay kinutuban ang source sa strength nga iyang ipanghayo. Ginoo, Amahan, unta tagaan mo sila kusog sa sulod nila, sa inner man nila. Pero ang pangutana, asa magkuha ang Dios og resources nga ihatag nato? Ningon siya, sumala sa pagkadato sa iyang himaya. Sa pagkadato sa Dios. So kining kusog nga ihatag sa Dios kanato, walay pagkahurot, walay pagkahubas. Kaya ang gigikanan ani, nagikan kini sa pagkadato sa iyang himaya. Ang atong Amahan nga naa sa langit, nga mao'y atong kapangyuan ug kusog, adunay katakos nga makahatag kanato. Sa panahon nga maluya ka, sa panahon nga alos di na kaganahan malagad sa Ginoo kay grabe ang imong sitwasyon, mangayo ta, magampo ta sa Ginoo ug kusog pinaagi sa balang Espiritu Santo, dili mahubsan ang resources sa Ginoo. Ug kini nga pag-ampo, mao ni pag-ampo nato nga siguradong tubagon sa Ginoo. Doon ay mga pag-ampo nato nga di ta sigurado nga tubagon sa Ginoo. Mingon pa ta, Lord, your will be done. Di ba? What mingon ta, Lord, your will be done. Ang imong pagbuot may matuman. Pero kini Lord, akong yung paampo nimo, kini akong isang at nimo nga unta. Pero wala ta masayod kung tubagon ba na sa Ginoo, dili. Pero kining pag-ampuah, kung maluya ka, kung mag-ampo sa Ginoo, sa atong Amahan nga nasa langit, kung mangayo tagkusog niya kay naluya tag maayo, di na taganahan mo basag Biblia, di na taganahan mo simba, di na taganahan per meeting, di na taganahan mo ampo, di na taganahan mo sangyaw. Kay naluya ka pag-ayo, tungkol sa imong kahimtang sa kinabuhi, unsa man ang hinungdan. Kung muluhod ka sa imong mga tuhod, muhila ka, muangay kag kusog sa Ginoo, sigurado na tagaan kaniya kusog. Kisaan na niya. Saad niya, kalipay niya, nga magkinabuhi tang matinud-anon, ug mahimo lang nato na pinaagi sa kusog, sa gahom, sa balang Espiritu Santo. Kung mabantayan ninyo, again, kini nga pag-ampo, tugma po ni, kaya ang musunod na to nga lesson, nga chapter, last man nga sa chapter 3, no? Di ba kahinumdo mo, niyong ko last, nga ang chapter 1, 2, 3, unsay gisgutan about so doctrine. Doktrina. Pag-abot sa chapter 4, chapter 5, chapter 6, gitawag na og practice. Pasabot ang atong walk, ang atong pagkinabuhi ng Kristohanon. Nakita ninyo? Awa? Ano ma-appreciate ninyo? Doktrina. Ato pagkinabuhi, una gipakita ni Pablo nga giluwasta sa Ginoo sa wala pa dayta mataw, pamabuhat ang kalibutan, gipili ta mahimong anak sa Dios. Chapter 2, patay ta sa espiritu, pangibanho ta sa Dios, makasasala ta, anak ta ni Satanas. Pero karon tungod sa gugma ni Kristo, kaluoy sa Dios, nahimo ta mga anak sa Dios. Now karon, di man pwede puro na doktrina. Na pamatas kalibutan. Nagpuyo ta ning kalibutan nga the prince of this world mao si Satan. Si Satanas ang hari ning kalibutan na. 2 Corinthians 4:4, the prince of this world, si Satan. So sa ato pagkinabuhi karon mo ni sulod sa chapter 4, 5, 6. So bantayan ninyo paabot sa chapter 4, 5, 6, puro na pahimangno nato. Tanawon ninyo. Dunay pulong kung gabasa mo English. Ma-recognize niyo ang pulong nga gibalik-balik. Kalima gibalik-balik sa chapter 4 hangtod sa chapter 5, 6. Kanang word nga walk. Walk. Kung sa Bisaya na ato na pagkinabuhi matag adlaw. Nawa ako lang agian ha. Kasi di ninyo sundan. Pwede kung namin Bible sundin ninyo. Chapter 4 verse 1 gyud pagsugod diin siya, walk in a manner worthy of the calling. Pagkinabuhi nga angay sa nga mga tinawag sa Dios. Ano puro ni walk. Chapter 4 verse 17. You must no longer walk as Gentiles do. Ayaw na mo pagkinabuhi sama sa mga hintil, sama sa mga di Kristohanon.
Chapter 5, walk in love. Chapter 5 verse 2, ha? Walk in love. Chapter 5 verse 8, walk as children of light. Paglakaw o pagkinabuhi, ingon nga anak sa kahayag. Chapter 5 verse 15, walk as not as unwise but as wise. Pagkinabuhi ka mo, ingon nga dili mga maalamon kung dili ingon nga maalamon. So ako lang nagipakita ninyo, kay puro na pagkinabuhi, walk, walk, walk. Now, before ta mo walk, before mo sulod si Pablo chapter 4, unsay kinahanglan nato para makakinabuhi ta, makatuman ta aning gusto sa Ginoo nga pagkinabuhi. Di magsugdan unsay pinakamaayo nga pagsugod, pinagis pagampo. Aron makawalk sila, aron makakinabuhi sila, nga kinabuhi, matag-adlaw, nga makahimaya sa Ginoo. Of course, ang pinakamaayo nga buhaton, ingon nga pastor, ingon nga apostoles, ampuan niya, gitawag intercessory prayer, tawagan na sa English, nag-ampu siya in behalf sa mga katawhan sa Dios, nga unta, ang mga Kristohanon sa Epeso, ug para nato po mga Kristohanon karon, nga unta lig-unon ta sa Dios atong paglakaw, matag-adlaw. Nga maglakaw ta dili na ingon nga samas mga dili Kristohanon. Maglakaw ta diha sa gugma, nga ang sulod sa atong church mapuno og gugma, dili puro away. Dili pa naglalis. So unsa man to para magkinabuhi dito sulod sa church nga may naggugma? Pinaagi sa kusog sa Espiritu Santo. Di gapon na to kaya na. Mo kung dili ta may nampuon, dali ra kita maluya. So nakita ninyo? So aron kita makakinabuhi sa ingon ng mga anak sa Dios, kinahanglan mag-ampo ta sa Dios. Maayo ta niya kusog pinaagi sa balang Espiritu Santo. Nga tagaan niya kusog ang inner man nato, ang atong espirituhanong kinabuhi. Sigurado na ang Dios mohatag. Kita ninyo, kinahanglan dependent kita sa Holy Spirit. Walay laing gihatag sa Dios kanato dinhi nga magtatabang nato ang balang Espiritu Santo. Mao ginang usa sa title niya, helper. Ang Holy Spirit, helper na to, tatabang na to. Sa ato din pagkinabuhi, kinahanglan tas para ang Espiritu Santo na may utabang na to. Ikaduhang pagampo, aron makahimo kita nga matinud-anon sa ato pagkinabuhi isip mga anak sa Dios. Palayo ko brad, ikaduha. Ang sa una, strength, una pangiuna, strength. Sunod, knowledge. Una, strength, knowledge. Pray to God for knowledge of Christ's love. Sabi saya, pag-ampo sa Dios og kahibalo. Mahitungod sa gugma ni Kristo, dapat na yung word nga mahitungod. Ako lang i-short. Pag-ampo sa Dios og kahibalo. Mahitungod, pwede sumpayan ninyo ha. Mahitungod sa gugma ni Kristo. Ato na makita sa verse 17. Kaduha nga part o sa verse 19. Okay. Time ng sulat. So, pag-abot balay ha, review na ha. Kasi sulat-sulat ha, pag-abot balay, tunin ninyo. I-review. Para mabahinduman ha. Dagan man din sira man na ito, dagan ito yung sulat, maayo. That's good, maayo na magsulat mo. Pero pag-abot sa balay, anak rin mo. So, see you next Sunday. Kita tawad. Pero unta, pero maayo na yung gibuhat. Maayo kayo. Gani, iagata mo nga pagdala mo ballpen, notebook, isulat. Pero iagata mo nga pag-abot sa balay, i-review. Subok simana. Pahinumdum na to. Maluya ka, uy, di arang iwali yung pastor. Nalimot ko, di ko pa kusog sa Ginoo. Bantog reluya ko. Wam di ko mga kusog sa iya. Ako, ram din lakaw-lakaw. Tagadlaw, di wam ko pangayog kusog. Bantog rasi, wano ko yung ampo. Bantog rin ako ganang basag Biblia. Wam di kusog nagikan sa Diyos. Bantog dali ra kay ko masuko. Bantog dali ra kung ba na ko di na maayo. Nga naman, wam di ko kusog gikan niya. Wam ko mangayo. Painumdum niya. Ay, kaduha. Strength una. Sunod, knowledge. Igsoon, paminaw. Importante day kaayo, kanatong mga Kristohanon, nga mas mulalom ang atong kahibalo, mahitungod sa gugma ni Kristo kanato. Nga naman, nga nung kinahanglan naman tag knowledge mahitungod sa gugma ni Kristo. Sa labot ana pastor, nga kinahanglan kita makahibalo sa gugma ni Kristo. Kabalo naman ko pastor, nga si Kristo napakamatay nako. Igsoon, dili lang ka gibuhat ni Kristo.
Kung mag-study ta, mag-deepening ta, kung muagi mo sa kanang lesson karon sa akong gitudlo sa part sa tanang mga member sa church, kanang gitawag FOF, Fundamentals of the Faith, makita ninyo na isa-isa kung unsa gibuhat ni Kristo. Sa kalalom, ang gugma ni Kristo. Nga naman, importante man ni. Mo epekto din sa atong pagkinabuhi matag adlaw. Kung mulalom din atong kahibalo mahitungod sa gugma ni Kristo, makaingon dito nga, ang epekto di ana, epekto na sa itong matag adlaw, Lord, salamat di kadagdakuha di sa gugma na ako, Lord. Suri hang maragtapulan, magay ko pag-alagad sa imo. Grabe, hindi mo gugma sa kuha. Pero kung gamay rataphaw na itong paghibalo mahitungod sa gugma ni Kristo, ato po pag-alagad sa Ginoo, bugno init. Kaya para na to, pagkamatay si Kristo para na ko, moro na posible na bala na to. Daghan kaayo ang gibuhat ni Kristo. Mugay nagampo si Pablo, nga ningon siya sa verse 17, tanawa. Sunday ko niya, basahan na ako sa English, 17 og hangtod sa 19. Yun siya. So, that you, being rooted and grounded in love, tanaw, verse 18. Ang pag-ampo niya. We have power to comprehend all the saints what is the breadth, ang kalalapad, and the length, the height, and depth, to know the love of Christ. May you have power daw. Power gikan sa Dios. Aron makahibaluta, masayra na to, matugad na to ang gugma, ang term sa Bisaya ni, ang gilapdon, ang gitason, ang gihabugon, ang giladmon sa gugma ni Kristo. Alang ka na to. Nakita ninyo? Kung ito ni halagway, lapad. Anak bang lapad? O weedman. Lapad. Tanawan niya, drawing ha? Lapad. Lapad. Gitason. Asan ni? Length. Length, ana dapat. Length. Gihabugon. Giladmon. Unsay picture? Cross. Gilapdon. Width. Length. Height. Depth. Cross. Dito niya gi-display ang gugma niya. Ato So kinahanglan ato ning mas mulalum pa tong kahibalo. So kung si Kristo nagpuyo sa tong kasing-kasing pinagi sa balang espiritu, kita nakagamot, ningon sa diha, nakagamot kita o gituko diha sa gugma. Ang pundasyon sa atong Kristohanong kinabuhi, ang nakagamot ta tungod sa gugma ni Kristo. O kini nga gugma dinhi, mao ni ang gugma sa Dios nga iyang gipadayag diha ni Kristo. Nga iyang gibubo kanato pinaagi sa Espiritu Santo. Tanawa sa Roma 5:5. Romans 5:5, niyon siya. Romans 5:5. Tanawin niyo sa Bisaya, English na basahan ako ha. Romans 5:5, niyon siya. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts. Sabi sa ni, ang gugma sa Dios daw iyang gibubo sa atong kasing-kasing through the Holy Spirit, pinagi sa balang Espiritu Santo. Kaya iyang gihatag kanato. So kini nga pag-ampo ni Pablo dinhi itungod sa gugma. Dili ni pag-ampo nga ang mga Kristohanon mas mahigugma pa pag-ayo ni Kristo. Dili ni mo pag-ampo. Kini nga pag-ampo hinuon nga ang mga Kristohanon mas mulalum pa ang ilang kahibalo mahitungod sa gugma ni Kristo. Knowledge. Importante kayong masabta na to pag-ayo ang gugma ni Kristo. Apan kung saan man na to para masabta na to ang gugma ni Kristo. Nga wala naman si Kristo din eh. Wala naman takakita niya. Ana, pero naa ang iyang pulong. Diri na to may balaan. Diri mo lalong ang atong pagkaybalo sa gugma ni Kristo. Mao nang importante kayo, giingon ni Jonah ganiya tama, nga dapat magtuon ta, maggugitas pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya walay laing paagi nga makahibaluta, mudugang atong kahibalo mahitungod sa gugma ni Kristo. Asam ka mangita ato kag mall, asam madapita naa dinhi na sa iyang pulong. Mao nang kada adlaw ta dapat maggugita nga magbasa pulong sa Dios. Kaya magtinapulan ta, dili mo lalum atong kahibalo mahitungod sa gugma.
Kristo. Tanawan ninyo. Sa 2 Corinthians 5. 2 Corinthians 5, verse 14 and 15. Nindot kini nga verse. Tanawan ninyo. 2 Corinthians 5:14 to 15. Unsa di ang mahitabo, unsay mahimo sa gugma ni Kristo sa atong kinabuhi. Tanawa. Ha? Kaya ang gugma ni Kristo, nagapugos ka na mo. Sa English ni compel us. Nagtukmod. Kaya nagahukom kami sa ingon ni ini nga ang usa na matay alang sa tanan, busa ang tanan nga matay. Usa pasabot ani? Pasabot ani nga si Kristo namatay alang sa tanan niyang mga gihigugma. O ang resulta ni ini namatay pud ta sa sala. Mao ningon sa diri ang usa namatay si Kristo na alang nato. Busa ang tanan nga matay. Usa tanan nga matay? Ang tanan nga gipakamatya ni Kristo mo pasabot ana namatay pud sa sala. Mani pasabot ani dito sino nga matay pasabot ani nangamatay sa sala. Ano nasabtan na to? Mana pagkabos 15 tanang resulta. Ug siya namatay alang sa tanan, dili tanang tao, tanang pinili kay mo kay og tanan siya nagpakamatay sa tanan, tanan to malangit. Aron tanang resulta sa verse 15 na nga nagpakamatay sa tanan, ang say purpose aron sila nga mga buhi, kita ninyo ang gibuhat ni Kristo, nagpakamatay siya. Ang una ding resulta, ang katuyuan sa iyang kamatayon, aron mamatay kita sa sala. Di ba ninyo siya? Tuotang nga siya namatay, ang usa namatay, alang sa tanan. Busa ang tanan namatay. O, kita nga gipakamatay ni Kristo, namatay sa sala. Now, muna usa si epekto sa kamatay ni Kristo. Ikaduhang epekto, gibanhaw ta niya. Kay ningon sa verse 14, 15, gibuhi ta niya, og siya namatay alang sa tanan aron sila nga mga buhi. Gibanhaw ta di ba mga Episodos 4? Patay kita sa kaniadto apan tungod sa gugma sa Dios, gibuhi kita. Gibanhaw kita uban ni Kristo. Now, mo ni kadong epekto, ikatulo. Mo ni sa atong passage connect na turon. Ningon siya, aron sila nga mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon kundi alang ni adtong namatay ug nabanhaw alang kanila. Unsay pasabot? Ang ikatulong rason dae nganong nagpakamatay si Kristo alang nato? Tungod sa iyang dakong gugma. Correct na to ha? Aron kita nga gipakamatya ni Kristo nga patay na sa sala, buhi karon sa espiritu. Dili na ta magkinabuhi para sa atong kaugalingon. Kung dili para na sa gingon diri, kung dili alang ni adtong namatay sa krus ug nabanhaw alang kanila. Si Kristo nagpakamatay sa krus, pa sa katulong adlaw nabanhaw siya. Maunay resulta kung masabta na to ang gugma ni Kristo. Balikon ako, masulod gid sa tong nauna. Ang kamatayon ni Kristo, ang hinungdan, di ba tungod sa iyang gugma na to? Ang unang gibuhat niya, ang rason niya, aron nga mamatay ta sa sala, di na ta mahimong ulipon sa sala. Babanhaw ta, mabuhi ta sa espiritu, kay patay ta sa espiritu, ug ay katulong purpose sa iyang gugma. Aron dili na ta magkinabuhi, aron dili na ta mo walk sa atong kaugalingon nga kabubuton, kun dili kabubuton na ni Kristo nga nagpakamatay alang kanato. Kita niyo epekto? Nga nganong kinahanglan tag knowledge sa gugma ni Kristo? Kaya ang gugma ni Kristo na yung term niya diri sa English, for the love of Christ, ang hulagway ni ana mura English, compel us. Mura nagtukmod na to. Ang gugma ni Kristo nagtukmod na to nga di na ta magkinabuhi para sa atong kaugalingon kundi para na niya. Mauna epekto kung masayod tag maayo sa kalalom sa gugma ni Kristo alang kanato. Kataas, kalapad sa gugma ni Kristo alang nato. Mao nang kinahanglan ta mangayo og knowledge sa Dios. Atong side kinahanglan magtuon ta sa pulong sa Dios. Now, ikatulo, katapusan. Pray to God.
to become what He wants you to be. Ang gusto niya mao nang spiritually mature. Sabi saya, pag-ampo sa Dios nga ikaw mamahimo base sa gusto sa Dios. So mag-ampo ta, mo ni pag-ampo ni Paul og para pud sa tua, mag-ampo ta nga unta mahisama ta kung unsa ang gusto sa Dios sa atua. Kinabuhing Kristohanon. Unsa may gusto sa Ginoo? Mahimutang hamtong sa espirituhanon. Spiritually mature. Mature ta, muhamtong ta. Dili ta magpabilin nga bata sa atong Kristohanong kinabuhi. Ang design sa Ginoo nga mutubo ta, nga may sama ta ni Kristo nga atong kinabuhi. Makita na to na sa katapusan nga bahin sa verse 19. Tanawan niyang Bible sa verse 19. Yun siya. Og sa pagkasayod sa gugma ni Kristo nga nagalabaw sa tanang pag-ila. Kana nga next line. Aron mapuno kamo sa tanang kahupnganan sa Dios. Kahupnganan mo ni tama nga Bisaya. Kaya sa English man good niya siya, that you may be filled with all the fullness of God. Fullness. Bisaya anak kahupnganan mo kita search na ko ba. Di kayo magamit gud ang word no, kahupnganan. Bihira ra guta magamit pag word nga fullness. Fullness of God. Kahupnganan sa Dios. Unsay buot pasabot ani? Wala magampo si Pablo nga may sama ta sa Dios nga buot pasabot nga fully nga ang essence sa Ginoo maana ginato nga mahimutang omniscience, mahimutang omnipotent, all-knowing ta, nata sa tanang dapit, dili na mo pasabot niya. Ang pasabot ani nga pag-ampo ni Pablo nga unta may sama ta, mamahimo ta sa kung unsa ang tinguha sa Dios design sa Ginoo sa ato ang Kristohanong kinabuhi nga mahimutang spiritually mature mo nay pasabot ani nga you may be filled with all the fullness of God. Kung sa pasabot ay spiritually mature, ang standard sa Ginoo, ang standard sa spiritual maturity, si Kristo. Unsa may kinaiya ni Kristo? Balaan. Buot pasabot, mao na gisugo ta, gikomanda nga magkinabuhi kamong balaan. Pag kinabuhi kamong matarong, pag kinabuhi kamo diha sa gugma, di ba? Mao na po ni sulod na to sa next na to nga kung gingon ganiya sa chapter 4, 5, 6 sa Ephesians, paglakaw kamo diha sa gugma, pag kinabuhi kamo ayon sa dili sama sa mga dili Kristohanon, pag kinabuhi kamo ingon nga mga anak sa kahayag. Mao na standard. Pag kinabuhi kamo diha sa gugma ingon nga si Kristo na higugma ninyo. Tanawa, ang standard sa pagkinabuhi si Kristo. So positionally, kitang mga Kristohanon, matarong na tatubangan sa Dios. Sa hukmanan sa Dios, kita matarong na ta. Of course, mao na gitawag justification. Sa dihang at the time nga nituo ta ni Kristo, isangyawan ta sa Ebanghelyo, nituo ta sa hukmanan sa Dios, ikaw ug ako nga nagatuog ang Kristo, gideclare na sa Dios nga ikaw to next, ikaw to lin, I declare you righteous. Mao nang bisa pag mamatay ta karon, bisa pag muli ka karon, mabanggaan ka, umaunsa ka, mamatay ka, pag atubang nimo sa Dios, ngano makasulod ka sa langit tungod kay sa hukmanan sa Dios, we are positionally righteous. Matarong na tatubangan sa Dios. One time event lang na. Dili na balik-balik. Mao ni gitawag justification. Pero sa ato pag kinabuhi ni kalibutan na, kinahanglan ta pag kinabuhi nga matarong. Kawala pa man nato no ma-experience ang perfect salvation, naa pa man ta ning lawas. Nagpuyo pa man ta sa kitawag presence of sin. Mao nang magkinabuhi ta nga balaan, matarong. Mao nang nagtinguha, nagpray si Pablo nga unta muhamtong mo. But pasabot ang muhamtong. Maning pasabot sa muhamtong. Kung sa pasabot ang pasabot ka ng muhamtong sa spiritual. Munta ang buos Ginoo nga mo mature ko sa espirituhan ng kinabuhi. Ang pasabot sa may kagmahamtong sa espiritu. Mao ni, ang atong obedience sa pulong sa Dios, ang atong pagsunod sa pulong sa Dios, musaka. O ang atong pagka itong mga kinaiyang di maayo, magkagamay. Example, sa una, grabe kay initon og ulo, sa puton ka. Karon magkadugay, magkahamtong ka, di na ka basta-basta dali masuko.
Kani adto pilian kay kag tao. Ay mo igugmaon katulang ganahan ka. Karon nga nagkristohanon ka hinahinay nga bisan sa imong kaubang kristohanon diri nga di ko ganahan ang kaubang. Di ko ganahan niya. Pero pag muhamtong na katanang kauban nimo sa church, igugmaon na nimo. Bisa pa kung si kinaiya niya. Mao ni hamtong. Sa una, gamay rang pulong, mangluod dayon, dili na hamtong. Ang mahamtong bisa tanaw, di ba? Ani ko standard sa maturity si Christ, di ba si Christ bisa gibatos siya, giludan siya. Sa gibot niya, nibalos mo siya? Wala. Pero kita karon nga bata pa ta sa Kristiyano kinabuhi, makaduong ra nagsulti gamay. Sige ngon, sige ngon. Sikon, si sister ba sikon? Ay pabay bro siya mo. Suko din, hawan, away, di na mo simba. Basig na yung ato, di na mo simba kay ang luod. Maon na ebidensya sa spiritually immature. Nakita ninyo nga nung gusto si Pablo, nagampo siya nga, unta, may sama mo ni Kristo, muhamtong mo, nga naman. Kaya nga itong pagkinabuhing Kristohanon, dili pwede, nadali ra kitang makasala. Gusto sa Dios nga muhamtong ta, aron dili ta basta-basta makasala, pagtintal ni Satanas, na ay chismis diri, gisultihan kag di maayo. Oy, bisa eh. Kung immature ka, suko na yun. Pero kung mature na ka, mao ba? Okay ra. Si Kristo man gani. Giludaan. O, magini masuko. Ako ba ba? Mo ni hamtong. Mo ni gusto sa Dios nato. Nakita ninyo? Unsa kaninot ang iglesia kung ingan na magkatubo ta? Magkadugay ta diya SDG makatabo nga nagkahamtong jud ta. Dili kay nagkadugay, nagpabili ng ana o bata gyapon. Kita mo ng bonsai. Bata, kita mo ng malipay ba nimo inyong anak? Ay, cute pa ng bata ninyo sa 1-year-old pa. Ay, hindi ka kuguso no. 2 years old na edad na mag-15 mong anak. Ano ra magyapon? Sa mga bataan nila, sige problema ni. So, inano ni kaliwat ka, di magpuko inano. Nagkapamutan na, malipay ka. Dili, mag-uol kami ka, doktor. Di, pa-check up na ito rin, nasiguro ni problema ni. Anong, 15 naman yung mumutubo. Mao po na sa Kristohanong kinabuhi. Dili normal sa Kristohanon, iniabot na kag 10 years na si DJ, makatabo, pero ang imong Kristohanong kinabuhi, anar hapon. Makadungong kag istorya ang di maayo, gamay lang sa imuha, di na ka musimba. Dito malipay ang ginawa na? Dili na. Mauni design sa Ginoo na magampo ta. Ikaw personally, ako personally, Lord, tabangi ko nga muhamtong ko, kay mauna imong gusto nako. Di ka gustong magpabiling kong bata, nga bisan gamay kita ang bata. Di ba ang bata, pag lakaw mag-practice pa, ibugyan ng gunitan sa luyo, guidan, kay basi matumba, madagma. Mao po ng Kristohano kong bata, permente. Ang pastor, sige problema. Sige ragunit. Sige, yun ba? Tigulang naman, sige, gunitan, magyapon niya. Sige, makadagma. Malipay ka nga, edad mo 20 na. Anaon ka po kasi mong mama. Sige, sige lakaw, dahil hinahinay ha. Kasi madagma ka. Di ba kakatawa sa mga tao? Kasi katigulang na naman. Di, dali rin gano'n madagma. Kay maupo na, di ba nangatawa mo? Kay gilad kayo tanahon, dili nindo tanahon tubangan sa Dios. Bisan sa ato sa church nga nagkadugay ta, pero gamay ra ganing bikil. Dagma dayon. Nagpray ba ta na? Nga muhamtong ta sa espirituhan itong kinabuhi? Nakapray na mo na? Nga Lord, tabangi ko. Nga muhamtong ko sama ni Kristo. Standard na to, dili nga muhamtong ta sama ni Pastor Louie, dili ako ang standard, si Kristo ang standard. Tanawan niyo, sample lang. Ephesians 5, tanawa, unahan na to. Ephesians 5, chapter 5 verse 2, tanawa. And walk in love.
Tanaw kisa example. Paglakaw daw kamo diya sa gugma. Kisa example. As Christ loved us and gave Himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Kisa example sa itong gugma? Paglakaw sa gugma? Ang gugma ni Kristo. So kini atong pagkinabuhi nga paglakaw diya sa gugma, ang atong standard sa gugma, dili sa atong kaugalingon, kun dili gugma ni Kristo mo na pag mahigugma ta sa tuloy si Kristohanon, dili kami na, kini ako higugmaon kay base sa akong emosyon, base sa akong feeling. Pero ganahan ko niya, dili na mo dapat Kristohanon ginabuhi. Ang atong gugma, wala na atong standard sa gugma, dili sa tuwa. Kung dili ang gugma gihatag sa Dios nato, agape love gikan sa Dios. Romans 5 to gibasa ganiya, nagibubo sa atong kasing-kasing, agape love, gugma ni Kristo. Na to. Now, ang katapusan ng bahin, verse 20-21. Gitawag na og doxology. Nag-close si Pablo, tama gini nga closing ni Pablo nga naman, lahi nang po din chapter 4, di ba? Niyan ko balik-balik ko. Lahi na po nga topic about sa walk practice. Yan siya sa verse 20. Tanaw, 21. Now, to Him who is able to do far more abundantly, sabi siya, daygon ta ang Dios tungod kay pinaagi sa iyang gahom nga naglihok sulod kanato ang iyang mahimo labaw pa kaysa atong mapangayo o mahuna-una. Daygon ta siya sa kahangturan tungod sa kayuhan nga iyang gihimo kanato nga tumutuo nga naa kang Kristo Jesus. Wow! Tama ninyo. Ma-appreciate ninyo ha. Dili ako nagwali din sa inyo ha. Sa verse chapter 1 verse 3. Kanan chapter 1 verse 3 to 14. Gitawag na og eulogy. Ang busabot sa eulogy, kita ba tayo mga nanay mamatay? Di ba ang nanay mamatay, mingon ang pamilya nga, sige, pastoryahon na to si Kuan, mahitungod sa namatay. Di ba ang tanang istorya sa kanang tao nga nahitungod sa namatay, puro maayo? Mingon ba nila, kining namatay, salvahis kini. Ngilad gini kami, ingana ba yung istorya? Dili, puro maayo, di ba? Mauna eulogy. Diha nga term na gamit, but pasabot, instead nga tao ato sultihas maayo, puro mga maayo, ang Diyos. Daygo na to, di ba niyo sa verse 3, chapter 1? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus. Nga naman, daygo na to ang Diyos. Nga naman, tungod kay giluwas ta niya sa wala pa di buhata ang kalibutan. But pasabot nga, wala nakabase atong kalawasan tungod sa atong kaugalingon kundi sa kabubuton sa Dios. According to the purpose of His will. Paabot sa chapter 2, patay ta sa Espiritu, wala tayong mahimo, apan tungod sa naghingapin nga gugma ni Kristo. Siya, but God being rich in mercy, because of His great love, He loved us. Gibanhaw kita niya, He made us alive together with Christ. Kasi may dili kadayag na. Ang ayan lagi ng Diyos daygon. Now, unsa may pinaka-the best nga i-close din nga part. Pagsugod ay sa chapter 1, eulogy. Pag-end sa chapter 3, gitawag og doxology. Unsa nang doxology? Ang meaning sa doxology, maumaora sa eulogy, the expression, an expression of praise to God. Eulogy, chapter 1 nag-start, ni-end sa doxology. Puro pagdaig. Praise, di ba ningon sa verse 20? Daygo na to ang Diyos. Sa English, to Him who is able to do far abundantly, to Him be glory in the church forever and ever. Amen. Nga naman, ang sulod sa eulogy, doxology, unsay sulod? Ang atong kaluwasan nga dili matugkad na to, dili na to ma-explain sa unsa kalalum, kalapad, kataas ang gugma sa Dios kanato pinaagi ni Kristo. Mao ni pinaka-the best nga closing ani nga part sa book sa Ephesians, ang pagdaig sa Ginoo. Mao na tong gikanta ganiha, to God be the glory. Ug ang pag-start sa tong kanta ganiha wa to masayop, ako'y gapili adto. All praise to Him. All praises to God alone. Ang tanang pagdaig sa Diyos lamang. Tungod sa iyang pagluwas ka na to.
tungod sa iyang nabuhat nato ang kanta to ganiya, to God be the glory for the things He has done. Ang katapusan nga tato, dungog og himaya nga naman. To Him be glory forever and ever. Ang himaya og dungog, iya halang yun hangtod sa kangturan. Nga naman, kabalo na ta. Tungod sa iyang kadako, sa kaluwasan atong nadawat, gikan sa Dios. Nga wala gyud tay giamot, bisag piso na lang, bisag gamay na lang nga kahago, para makabatong tagpabor sa Dios. Naa ba? Dapat ay gisgutan sa chapter 1, sugod hangtod sa chapter 3 katapusan, nga mahitungod nato, puro sa Dios. Gani, balik ko na kung nag-start sa Blessed be the God, eulogy, ni Ainsag, doxology. Praise be to God alone, forever and ever. So mga igsoon, aron mahimaya ang Dios sa atong pagkinabuhi. Kaya mao din ultimate goal, ultimate purpose sa salvation is to the praise of His glorious grace. Aron pagadaygon ang iyang naghingapin nga grasya, ang iyang mahimayaon nga grasya. Now, wala tay kabalo sa Ginoo. Di ba? Kung sabi ibayan nato sa itong kaluwasan. Wala. Wala. Ang ato lang nga ikabalo sa Ginoo. Morning lesson nato mosunod nga mga Domingo. Ang atong mga walk. Ang atong pagkinabuhi nga makalipay sa nagluwas nato. So mauning tulo ka mga pagampo. Aron nga dili lang kay taman ratas pasalamat sa atong kaluwasan. Dapat unta pud malipay pud ang naghatag natong kaluwasan. Pinaagi sa atong pagkinabuhi nga makalipay uyon sa iyang kabubuton. So unsa to'y una natong pangayoon sa Ginoo? Simple lang, di na ito malimtan. Bisag sa ka-word lang, pangayoon na ito sa Ginoo na ang action na mahinumdum sa kusog. Pinaagi sa, of course, di sa to Balang Espiritu Santo, yung na to Mao na siya helper na to dire. Unsay sunod? Knowledge, kaalam, wisdom. Sunod, katulo, muhamtong ta. Kita ninyo? Bayo pagka-arrange, kung mga itagkusog sa Ginoo, so makahimo ta siyang kaubuton. So kung mula lumatong kahibalo sa gugma sa Dios, di na ta magkinabuhi para sa itong kaugalingon. Sa resulta, muhamtong ta sa itong paglakaw. I hope, diyan ang tataman, I hope nga kining mensahe sa Dios, pulong sa Dios, makatabang nato sa pagkinabuhi, bisan paglisod ta, bisan pagnata karon sa krisis, pandemic pa, kung posible man mobalik pa ang COVID, pero dili mawala ang standard sa Ginoo sa atong pagkinabuhi. Dapat magkinabuhi nato malipay ang Dios. Ang basihan sa atong pagkinabuhi nga malipay ang Dios dili tungod sa atong kahimtang sa kinabuhi. Di ba? Ang basihan ni Pablo diri sa chapter 1, 2, 3, before siya nagisgot sa atong walk, sa atong pagkinabuhi, ang naghingapin nga grasya sa Dios sa iyang pagluwas nato. Buot pasabot, ang motivation, ang makahatag na itong kadasig, na magkinabuhi tang matarong, balaan, makalipay sa Ginoo, ang kaluwasan nga atong nadawat, nga libre, nga gikan sa Dios. Gihatag niya, kanimo o kanako, nga mga dili angayan nga tagaan sa Ginoo sa iyong pabor. Kinsa may angayan sa to din, tagaan sa Ginoo kaluwasan pabor. Ang angayan atong tanan, impyerno, walay lain. Apan tungod sa naghingapin nga grasya sa Dios, instead nga lake of fire, gibalhin ta niya ang gibuhat sa Dios sa Colossians 1. God transferred us from the kingdom of darkness to the kingdom of His Son, Jesus Christ. Grabe ang gugma sa Dios. Kinsa may makabalhin na gikan sa gahom sa sala, gahom sa kangitngit, gahom ni Satanas, ngadto sa gingarian ni Kristo. Kisa may makabalhin ito, padulong ta sa impyerno, unta, mabalhin na ta sa laing ruta, padulong na ta sa langit. Walay lain, si Kristo lang. Mo na gibuhat sa Dios nato. Unta, mga igsoon, sa atong pagsimba din matag Domingo, malipay ka nga mumatag sa'yo, nga dili ta malit, nalipay ko nga pag-abot na ko dili, daghana mo. Unta, ang pabilin ta na, kanunay. Pero ang motivation na to, aron perminti ta na kadasig, dili si pastor, dili kay niingon si Kuan aron ma-please mo si pastor, no malipay mo si pastor.
Dili ultimately gibuhat nato na ang tanan tukay na sayod ta nga giluwas ta sa Dios, sa pabor sa Dios nga gihatag nato. Gitawang lang sa English og grateful response. Mapasalamaton nga balos nato sa Ginoo. So I hope mo na atong motivation ha. Ngari ta dinhi, matintag mga prayer meeting, matintag mga lain-laing Bible study, mingon ang si pastor nga, manangyaw ta. Sige. Kuyo ko, nga naman. Kabalo, grabe ang gugma ni Kristo sa ako Pagkamatay siya sa ako grabe gibuhat ni Kristo sa ako Siya untay, kita untay ako untay ang silutan, pero si Kristo ang gipalansang sa krus. Sige. Tuman ko, sige, kuyog ko. Kita niyo? Nindot kayo motivation na to. Kung atong kalawasan, ang gibuhat sa Dios ka na to, kinsa ang Dios? Mao nga ato makadahatan to kadasig.